We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 207. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 4. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. It is so wonderful to be found in your presence, for in your presence there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so very much for the wonderful people who are joining us today via online. And thank you so much for your presence is with us today. We commit to you this time, even this learning time. And it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. When we started this series, we talked about first the life of Noah. Then we move on. We talk about Abraham. Last Sunday, we talked about Jacob. Today, we are going to talk about Joseph, one of the 12 sons of Jacob, and he was Rachel's son. So let me share with you today about what happens when grace finds you from the story of Joseph. Let's begin. Number 1. Grace finds you in a pit. Natagpuan ka ng biyaya sa hukay ng buhay. Genesis 37 records a very important story. When Joseph's own brothers stripped him of his richly ornamented robe and threw him into an empty cistern, it would have been easy to conclude that his story was over. Mas madali na lang pong paniwalaan, tapos na ang kwento ni Jose. Siya po'y napagkaisahan ng kanyang mga kapatid, siya po'y itinapon sa balon. Yet, this story reminds us that what looked like the end was only the beginning of God's redemptive work. Kung minsan iniisip natin, tapos na ang kwento. Pero magugulat tayo dahil merong grasya, hindi po yun ang huling bahagi ng iyong kwento. Natatandaan niyo po, sinabi ko sa inyo at palagi kong ipinapaalaala, pag hindi maganda ang mga nangyayari, hindi po yan ang huling tagpo ng iyong buhay. Sapagkat dahil may biyaya, ikaw ay dadalhin sa mas magandang yugto ng iyong buhay. Can you say amen? Remember, I always told you, even from the start of this series, kapag hindi maganda ang nangyayari, merong next season, maganda ang mangyayari. Pag maganda na ang nangyayari, ang next season, mas maganda ang mangyayari. At kapag maganda na ang mga nangyayari sa buhay natin, huwag tayong tumigil maniwala. Hindi nauubusan ng sorpresa ang Panginoon. Palaging maraming magagandang bagay na ginagawa at gagawin pa ang Panginoon sa buhay natin. Can you shout amen? Genesis 37:28. So when the Midianite traders came by, they drew Joseph up out of the cistern and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. And the Ishmaelites took Joseph down to Egypt. Yung iniisip natin na parang game over, hindi po.
sapagkat laging ilagay sa isip, everything happens for a purpose. Nang siya po ay nasa loob ng balon, akala niya tapos na. Pero dumaan ang mga merchant, dumaan po ang mga negosyante, at nadaanan po sila. Naisipan ng mga magkakapatid, sa halip na dungisan ang kanilang kamay ng dugo ng sarili nilang kapatid, na pagkasunduan po nila na ibenta na lang itong si Joseph sa mga merchant na papunta ng Egypt. And the rest is history. Remember, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God makes everything beautiful in its time. Kailangan mo lang maghintay. Pag hindi magandang nangyayari, huwag kang masiraan ng loob. Lalo't higit, huwag kang masiraan ng bait. Hindi patapos ang kwento ng buhay mo. Dakila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Even in that pit, abandoned and betrayed, grace was already at work. What seemed like a cruel act became the very means by which God would prepare Joseph for a far greater destiny. Sino nakakakita nito? Ang Diyos lang. Hindi natin ito naiintindihan. Hindi natin ito nakikita. Pero dahil naniniwala tayo, mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon, kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Alam natin, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Wala siyang nilayon na ikapapahamak ng kanyang mga anak, kaya ang dulo laging mabuti dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tatanungin ko po kayo, saan po ba naganap ang greatness ni Joseph? Hindi po ba sa Egypt? Saan po dinala ng mga merchant itong si Joseph? Sa Egypt. Wala po sa kaisipan ni Joseph na ito ang magdadala sa kanya sa greatness. Hindi yan sumagi sa kanyang kaisipan. Pero dahil kasama yan sa plano ng Diyos, kailangan mong magtiwala. Maraming bagay na hindi mo naiintindihan. Look up here, look at my eyes, and especially those of you who are watching this broadcast. I understand your feeling. A lot of things we do not understand. And so many times we ask the question, why? Why, Lord? Why now? Why me? We don't have to understand a lot of things. If God would explain, there is no assurance that we would understand. So we might as well trust His heart. Why? Because God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. You may not see His hand, trace the plan, but God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise. Hallelujah to the Lamb of God. The same divine favor followed Joseph when he was wrongfully imprisoned in Egypt. Though he suffered behind bars, after Potiphar's wife falsely accused him, Scripture assures us that the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Hindi po siya iniwanan ng biyaya ng Diyos, sapagkat maging sa loob ng kulungan, nakatagpo siya ng pabor sa mata ng mga bantay bilanggo, sapagkat nasa kanya ang pagsama ng Panginoon. Here again, we see the most important key in Joseph's life. Even when others throw you down, grace can still lift you up. The pit is not the end. It is the setup for your next season. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah!
Ang bawat isa po sa atin ay may mga hukay ng buhay. Ang iba po, out of desperation, they try to do everything they can. Pero some people, dahil wala na po silang maisip na pag-asa, hinayaan na lang sarili nila doon sa hukay ng buhay. Pero tandaan, kapag ikaw ay nasa hukay ng buhay, hindi po hukay ng kamatayan, ha? Hukay ng buhay. Hindi ka papatay, buhay ka pa. Parang nababalaho ka lang sa mga hukay ng buhay. Maring problemang pananalapi, problemang mag-asawa, problemang pampamilya, o para sa mga pastor ay problemang ministeryo. Pero huwag masiraan ang loob. Laging dakila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Shout amen. Everybody shout, in Christ my next season is coming. In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Do you really believe that? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Psalms 105:17 underscores this sovereign unfolding of grace. Look at the scripture. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. Kung iniisip mo na parang misfortune, kumbaga malaking kamalasan ng buhay, pagkaisahan ka ng iyong mga kapatid, ikaw ay pagtangkaang patayin, at kahulihan na isipang ibenta ka sa mga merchant papuntang Egypt, parang iniisip mo ito'y misfortune ng life, ito'y siphayo ng buhay. Pero hindi po. Ang sabi ng Bible, God sent a man before them, the people of Israel, Joseph, who was sold as a slave. Some of you know the end of the story. But many of you in this gathering, and also those of you who are watching this broadcast, you don't have any idea kung ano ang istorya ng buhay ni Joseph. Pero later on, before this message ends, you will have a very good picture of what I'm trying to get across to your heart. Lagi lang ilagay sa isip, far from being forgotten, Joseph's trials position him to interpret Pharaoh's dreams and to lead Egypt and all the surrounding countries around the world in that time. Mga kapatid, yun po ang intabladong naghatid kay Joseph upang makapasok sa court of Pharaoh, na maipaliwanag niya ang panaginip ng paraon, and the rest is history. You can read the story in Genesis chapter 41. Joseph's story beautifully illustrates Romans 8:28, that in all things, how many things? In all things, God works for the good of those who love Him. Do you love God? Make no mistake about this. We love Him because He first loved us. 1 John 4:19. And also, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung kailan naisip mong parang hinang-hina ka na at mahinang-mahina ka sa mga sunod-sunod na tagpo ng buhay, na hindi ka na ata nakakaahon sa hukay ng buhay, ito ang mga pagkakataon mararanasan mo ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen! Come on, clap your hands to the God of grace that we serve. Hallelujah. Similar thing happened to Jeremiah. Jeremiah was thrown into a muddy cistern by angry court officials because his prophecy that Jerusalem and its temple would be destroyed by the Babylonians. Jeremiah chapter 38. Ang naging kapalit ng pagbigkas ng hula na ibinigay
ng Diyos sa puso ni Jeremias ay siya po ay kapuutan ng mga tao sa kanilang kapanahunan at siya po itinapon din sa balon. Pero hindi basta balon, maputik na balon. Bakit? Sapagkat sa ganitong kalagayan, mga kapatid, na ipahiwatig ng mga tao sa panahong iyon ang kanilang galit sa salita ng Diyos. Kapag ang tunay na mangangaral ay nagsasalita ng katotohanan, siya po ay kinamumuhian ng mundo. Hindi ka maaring maging tunay na mangangaral at the same time isang politiko. Dahil ang objective ng mga politiko, makuha ang boto at pabor ng mga tao. When you stand for the truth, when you preach the truth, hindi ho maraming mga taong matutuwa sa iyo. May mga magagalit, may mga maiinis, may mga lalaban, may mga bashers, may mga magsasalita ng laban sa iyo, may mga hindi sasang-ayon sa iyo. Pero lakasan mo ang iyong loob. Kapag kakampi mo ang Panginoon, walang sino mang mananaig laban sa iyo. Say amen. The Bible says, if God be for you, who can be against you? Yan ang naging kalagayan po ni Prophet Jeremiah. Binibigkas lamang niya kung anong inilalagay ng Panginoon sa kanyang puso. Matapat, walang labis at walang kulang. Noong 627 BC, inihula ni Propeta Jeremias na ang Jerusalem ay aatakihin ng Babylonia, sisirain ang templo, at ang mga matitirang buhay ay dadaling bihag sa Babylonia. Walang naniniwala sa kanya. May mga tao ayaw ng katotohanan. Pero can you imagine in your mind, meron ding ilang naniniwala. Pero minority. Mas marami ang gusto ng good life. Maraming mga taong gusto lamang yung mga bagay-bagay ng kamunduhan. Pero kapag kinokompronta sila ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi na ho sila mapakali. Sila po, mga kapatid, ay nagagalit at pilit na pinapatigil ang mga nangangaral ng katotohanan. Exactly. 586 BC, naganap ang hula ni Propeta Jeremias. Sa utos at sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia, sinalakay po ang Jerusalem, sinira ang templo, at dinalang bihag ang mga Hudyo sa Babylonia. At sila'y na-exile sa Babylon for 70 long years. Pero isang bagay ang gusto ko pong mapansin ninyo, it took 41 years bago natupad ang hula. 41 years. Ang tagal na nagbibigay ang Diyos ng babala, pero may mga taong hindi naniwala. May mga taong hindi nagbigay ng pansin sa salita ng Panginoon. Tayo nabubuhay sa kaparehas sa panahon na kailangan po nating maging maingat sapagkat marami na pong nangangaral at nagtuturo ng maliwanag mensahe ng biyaya. At kailangan marinig ito ng marami nating kababayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi ang mga Pilipinong nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo at maging ang mga banyaga. Kailangan nilang marinig na sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, inako niya na ang ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Mabuting balita ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Kailangan marinig nila ang mensahe, hindi nagalit ang Diyos. Inako ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo ang katawan ang lahat ng galit ng Diyos, at dahil sa kanyang tinapos na gawa, pinatawad na tayo ng Panginoon. Hindi na galit ang Diyos. Shout amen. Kailangan natin ilagay ito sa ating isip, sapagkat sa tuwing mangangaral at magtuturo ng katotohanan, ang mga tao'y mapapalaya. Pero sa kabilang panig, meron ding mga taong nilalabanan ng mensahe, ang tamang mensahe. Mga kapatid, mga kabiyaya, ang tamang mensahe ay si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa
sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba. The right message, the true message is Christ and His finished work. Nothing more, nothing else, nothing at all. Wala nang susunod pa. Yan po ang mensahe. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko." Idinagdag pa niya, "Ako ang pintuan. Ang sino man pumasok sa akin ay maliligtas." Si Jesus, hindi po relihiyon, hindi po simbahan, hindi po iglesia, hindi po pastor o obispo. Si Jesus at wala nang iba. Si Jesus ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo para akuin ang ating mga kasalanan, at sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Shout amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Can you shout amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Think of the Apostle Paul. Even under house arrest in Rome, Paul turned his chains into a pulpit. Naikulong po siya sa Roma, pero hindi ho napigilan ang pagtuturo at pangangaral ng tamang mensahe. Ang mga dumadalaw sa kanyang kulungan ay nababahagi na niya ng tamang mensahe. Ang mga bantay bilanggo, ang mga opisyal, maging ang mga tao na naabot niya, at nagulat na lang tayo ng malaking pagkagulat dahil kumalat ang mensahe ng biyaya sa buong imperyo ng Roma, kahit ang mangangaral ay nakakulong. Pwedeng ikulong ang mangangaral, pero hindi mo kayang ikulong ang mensahe ng mabuting balita, ng biyaya, ng pagliligtas. Shout amen! Shout amen! Palakpak para sa Panginoon. Praise God! If you find yourself in a pit today, whether of betrayal, failure, or disappointment, take heart. Grace is at work behind the scenes. Look for the unexpected kindness, divine favor, and doors opening in the darkness. Dahil laging may magagawa ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Remember, the pit is not your destination, but the launch pad for your next season. Grace finds you in the pit so that it can lift you into the extraordinary. Kung ikaw ay nasa hukay ng buhay, hindi yan ang iyong final destination. Dadaanan mo lang yan dahil dakila ang biyaya ng Diyos patungo sa next season. May balita ako sa iyo, ang next season ng life mo, ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Shout, amen! Palakpakan natin si Lord. Amen! Number 1, grace finds you in a pit. Number 2, grace stays with you in the process. Ang biyaya ay nag-i-stay sa iyo sa panahon ng paghihintay. Yun po yung malaking problema ng bawat isa, kung aaminin lang ninyo, yung kakayahang maghintay dahil naiinip tayo. Alam nyo kung bakit ito ang tao naging mainipin ngayon? Dahil maraming mabibilis na mga bagay-bagay na ang nangyayari. Nung isang araw lang, walang boyfriend.
Nung isang linggo, may asawa na. Ang bilis naman. Nung isang araw, nandun lang po siya sa isang sulok na hindi kilalang bahagi ng mundo. Nung sumunod na araw, nandun na po siya sa Europa. Ang bilis naman. Maraming mabibilis na nangyayari sa mundo. Mabilis na rin po kasi ang takbo ng mundo. Dati ang mga sasakyan mababagal. Karitela, kalesa. Ngayon, mabibilis na ang mga sasakyan. Dati ang kalsada ay baku-bako. Ngayon, simentado na ang daan. At meron na tayong mga skyway. Meron na tayong mga mabibilis na sasakyan. May jet plane, may bullet train. At may mga mabibilis ng takbo ng sasakyan. Kaya ang tao di na naiinip. Sapagkat may mga sasakyan nga. Sa Japan, hindi ka pa nasandal, nandun ka na. Pag upo mo pa lang, hindi ka pa sumasandal. Di pa naubos yung candy sa bibig mo. Nandun ka na. Napakabilis. Pero noong unang panahon, nakatulog at nagising, nandun ka pa rin. Kaya ho, talagang mas pasensyoso ang mga tao noong unang panahon. Dahil noong unang panahon, para si nanay ay magsigang, pinapaakyat pa si Junior sa puno ng sampalok para kumuha ng sampalok, ilaga at isigang. Ngayon, hindi na. Tatawid ka lang sa kabilang kalsada, meron ng instant pang-asim. Kung wala naman sa kabilang tindahan, dyan mismo sa iyo, nandyan na ang asim. Kili-kili lang. Noong unang panahon, si tatay, pag gustong magkape, kailangan niyang magbusa ng bigas. At lalagain. Pagkatapos ay sasalain sa medyas. Ngayon, may mga instant coffee. Na lahat yan ay sinabi ko po sa inyo para malibang kayo. At isipin po ninyo na iba na pala itong mundong ginagalawan natin. Dati para magpadala ka ng sulat, ang tawag yan snail mail. Inaabot po ng linggo at buwan. Kaya yung mga mag-asawa magkahiwalay, dahil po sa trabaho sa ibang bansa, at buntis yung asawa, pag sumulat po yan, isusulat niya, nanganak na siya. Kasi by the time dumating yung sulat, tiyempo, nanganak na nga siya. Sapagkat napakabagal. And there is a reason why they call it snail mail. Now, we have this what we call email. Sa isang pindot sa keyboard, in less than 5 seconds, ang sulat mo'y nakarating na sa dulo ng mundo. Bakit? We are now living in the last of the last days. The Bible says, in the last days, knowledge will increase. Ito na ho yung panahon na ito. Sobrang dunong na ng mundo. Now, sinabi ko po yan para sabihin ko sa inyo na ang resulta niyan, ang tao sa panahon ngayon nagiging mainipin. Noong panahon dati, dahil mabagal ang galaw ng mundo, naturally, pasensyoso ang tao. Idagdag mo pa yung biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng tao, nakakapaghintay ang mga tao. Nagiging matyagang naghihintay. In Potiphar's household, Joseph quickly advanced in responsibility and trust. Not because life was easy back then in the life of Joseph, but because the Lord's favor was with him. Ang bilis ng promotion po niya. Mula nang siya'y mabili ni Potiphar, siya po ay naging tapat na katiwala mismo sa bahay ni Potiphar. Hindi o lahat ng katulong ay nakakapasok sa kwarto. Itong si Joseph ay katiwala ng lahat ng ari-arian ng Potiphar. Genesis chapter 39, verse 2 up to verse 4 tells us, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Joseph prospered. Look at the verse. Tell me why he prospered. The Lord was with Joseph. Ang sekreto ng pag-unlad ni Jose
ay hindi ang kanyang educational background, hindi po ang kanyang curriculum vitae, hindi po ang relationship with anyone, hindi po connection, wala siyang connection, wala siyang curriculum vitae, pero dahil sinamahan siya ng Panginoon, pinagtagumpay siya ng Panginoon. Can you say amen? Verse 3, when his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes. Sinong nakakita na kasama ng Panginoon itong si Jose, at si Jose ay kasama niya ang Panginoon? Yung Egyptian master, unbeliever ang nakapuna. Something is different. Merong kakaiba sa iyo. May sumasama sa iyo. Merong nagiging dahilan ng pagiging matagumpay mo. And the Lord was with Joseph. Can you say amen? Yan ang sikreto ng bawat isa sa atin. May balita ako sa inyo. Ang Panginoon na sumama kay Jose ay ang Panginoong kasama natin araw-araw ng ating buhay. Amen. Ang pabor na naranasan ni Jose ay parehas na pabor na naigawad sa atin sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. And if I may say this, even more importantly, ang mayroon si Jose ay anino lamang, ang mayroon tayo ay ang buong katuparan ng biyaya ng Diyos. For we live in a better covenant. Shout amen. Even as a slave, Joseph's days were marked by God's presence. Every task, every challenge was supported by divine grace that granted him wisdom, skill, and calm confidence in the face of injustice. Kuminsan, naiisip natin parang biktima tayo ng kawalan ng katarungan sa trabaho, sa kapaligiran nating ginagalawan, at kuminsan sa loob ng pamilya. Tandaan lagi, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ito. When Potiphar's wife falsely accused Joseph, and he was thrown into prison, life got harder, but God's presence remained with him. Lalong humirap ang maging katulong sa bahay ng Potiphar. Malayo sa iyong pamilya ay mahirap na, pero lalong humirap dahil napagbintangan po siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Look at the verse. Genesis chapter 39 verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. God can cause that favor dahil hawak ng Panginoon ang puso ng lahat ng tao, maging ang puso ng hari. Kaya hindi mo kailangan sumipsip, hindi mo kinakailangan mamulitika. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos, dahil kapag kinanti ng Diyos ang puso ng sino man, makakatagpo ka ng pabor, bigay ng Panginoon. In that dark cell, grace did not remove the hardship, but kept Joseph faithful, strengthened his heart, and helped him encourage other prisoners. Listen to this. Wherever Joseph went, whether in the palace or in prison, grace walked with him. Kahit saan tayo pumunta, hindi tayo iiwanan ng biyaya ng Diyos. Kahit saan. Amen. Amen. Same thing happened with Daniel. When Daniel faced the fury of a den of lions, the text
assures us that my God sent his angel and shut the lions' mouths. Daniel 6:22. Sa buhay na ito, saan ka man matagpuan, inassure sa atin ng Scripture, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Daniel did not escape the trial, but the grace of God's presence kept him unharmed. Yun ang kailangan natin, ang biyaya ng Diyos. Hindi ipinangako ng Diyos, hindi uulan. Hindi pinangako ng Diyos na palaging aaraw. Ang ipinangako ng Diyos, umulan at umaraw, sasamahan kita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Shout amen! Likewise, with Shadrach, Meshach, and Abednego, were not spared the fiery furnace. Yet, the fourth figure, resembling as son of the gods, walked with them in the blaze. Daniel chapter 3 verse 25. Hindi ho ipinangako ng Diyos na walang pagsubok. Hindi ho ipinangako ng Diyos wala tayong pagdadaan ng pag-uusig. Hindi sinabi ng Diyos walang bashers. Hindi sinabi ng Diyos walang opposition. Mayroong opposition, mayroong bashers, mayroong persecutors, may mga mainggit sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, kaya magsasalita sila ng laban sa iyo. May mga hindi magugustuhan ng mensaheng dala mo, sila ilalaban sa iyo. Hindi ho tayo exempted. In fact, pinagpauna na ng Panginoon, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, relax, smile, be of good heart. I have overcome the world. Kung dinaig na ng Panginoon ng mundo, wala ka nang dapat ipangamba. Nasa panig ka ng mananagumpay. Nasa panig ka ng tagumpay. Walang pagkagapi. The victor lives inside you, and you become more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Isinama ka na sa parada ng kanyang tagumpay, at ang bango ng halimuyak ng kanyang tagumpay ay nasa iyo. Kaya wala kang dapat ipangamba. Dakilang biyaya ng Diyos. The trial continued, but the grace of God's presence remained with them, even in the fiery furnace. Grace doesn't remove struggles. It stays with you through them. Joseph had favor at every step. And at the same grace is yours today. Ang biyayang sumama kay Jose ay nasa atin. Can you say amen? In work, in waiting, or hardship, when trouble comes, remember, you won't face it alone. Look at the last line. God's grace is always with you. Sabihin natin, God's grace is always with me. God's grace is always with me. One more time. God's grace is always with me. Do you believe that? Amen. Number 2, grace stays with you in the process. Number 3, grace positions you for a deliberate season. Ang biyaya ang naglalagay sa iyo sa tamang kapanahunan. In short, hindi tsamba, hindi nagkataon lang. Yun ang ibig sabihin ng deliberate season. Sinadya, deliberate, sinadya, planado, hindi tsamba. Kasi nakaplano ang pagpapala mo. Nakaplano ang magandang buhay para sa iyo dahil sa biyayang natanggap mo sa pamagitan ni Hesus Kristo. When Pharaoh removed his signet ring and dressed Joseph in fine linen, Joseph's journey from pit and prison reached its God-appointed high point.
Then Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. So Pharaoh put Joseph in charge of all the land of Egypt. That's amazing. Yan ang biyaya. Makalaglag pa nga at makaluwa ng mata. Remember, I always tell you that if it amazes you and you know it's not you, it's grace. Dahil kapag biyaya, namamangha ka. Dahil hindi kayang gawin ng tao, biyaya lang ng Diyos ang makakagawa nito. Dakila ang biyaya ng Diyos. Shout amen. Grace position you for a deliberate season by transforming your pain into preparation. Baka nasa pain ka ngayon. God is preparing you for something greater and bigger. So never ever give up. In Joseph's case, each test, false accusations, years in prison, sharpened his character, honed his skills, and deepened his dependence on God. Kung minsan pinapayagan ng Diyos, pagdaanan natin ang maaari nating mga pagdaanan para lalong maipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Siya ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Siya ang Diyos na dakilang manggagamot at walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo upang huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Dahil kung kasama mo ang Panginoon, walang kapahamakan na mananaig laban sa iyo. Can you say amen? When the famine came, Egypt and the surrounding regions turned to Joseph. His grace-filled wisdom, shaped by his trials, by all the things he had to go through in life, he became a better person. Sapagkat pinapayagan ng Diyos na mga pagdadaanan natin, hindi tayo sirain, kundi lalo tayong patibayin. Can you say amen? Genesis chapter 41 verse 57. And all the world came to Egypt to buy grain from, again, and all the world, not part of the world, not only some parts of the world, but all the world came to Egypt to buy grain from Joseph, because the famine was severe everywhere. Now, Joseph's promotion was never self-made. It was grace-made. Marami kayong maririnig ng mga kwento. That man was a self-made man. I don't like that story. It's a better story to tell. That man was a grace-made man. Dahil alam mo, hindi yan gawa ng tao, gawa yan ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Keep this in your mind. Promotion comes from the Lord. Never, ever, ever promote yourself. That is Luciferic. Itataas mong yung sarili. That is Luciferic. That is the spirit of Lucifer. I will lift up myself above the stars of God. I will be like the Most High God. The Bible says, ang taong nagtataas ng kanyang sarili, ibinababa ng Panginoon. Ang nagbababa ng kanyang sarili, itinataas ng Panginoon. Hayaan mong itaas ka ng Panginoon. Darating ang araw na yan. At kapag itinaas ka ng Panginoon, tanggapin mo. Huwag kang OA. Huwag ako, Lord. Huwag ako, Lord. Hindi ako karapat-dapat. Ba't sino ba nagsabing karapat-dapat ka, ha? Huwag ako, Lord. Huwag ako, Lord. Huwag ako. Mga kapatid, kapag itinaas ka na ng Panginoon, umayos ka.
Tanggapin mo yan. Ikudrado mong yung balikat, itaas mong yung noo, at huwag kalimutang itaas mong yung kamay. Yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan ay dahil sa pagpapala ng Panginoon. Yan ay dahil ngumiti sa iyong langit. Shout Amen! Amen! Kaya nga minsan tinuro ko sa inyo, di ba? Advertise your blessing. Pag nag-advertise ka ng blessing, hindi ka nagyayabang. Alam mo kung kanino ka lang mayabang? Sa mga inggit. Ha? Doon lang sila nag-iisip ng masama, yung inggit. Dahil may kasabihan, pagka-inggit, pikit. Hindi nila nakikita yon. Kaya pag nagpo-post ka ng pagpapala, pabor, nakasakay ka sa aeroplano, may mga nagla-like. Pero yung mga inggit, hindi. Kumakain ka ng masarap, na-enjoy mo ang pagpapala, ang saray, yabang, yabang, yabang. Hindi humayabang yon. Hindi humayabang yon. Tatapatin ko kayo, hindi humayabang yon. Inggit ka lang. Dahil hindi naman ho itinataas noon ang sarili noon. Nakita mo ba kung saan siya galing? Dati, ang kinakain niya ay tuyo. Bitak-bitak ang kanyang nguso. Hirap na hirap sa buhay. Ngayon yung nguso niya, kahit walang lipstick, ang kislap. Bakit? Nagmamantika ang kanyang nguso sa sarap ng pagkain na biyaya ng Diyos, pagpapala at kaloob ng Diyos. Kapag may picture, tignan niyo yung caption. Kasi ang magsasabi kung tama yung picture, yung caption. Kapag ang ibinida niya yung sarili niya, dahil siya'y graduate with honor, dahil siya'y Dean's Lister, dahil etc. Yabang mo! Pero kapag ang nakalagay doon ay Charito, blessed and highly favored, pinagpala ako ng Diyos, pinaburan ako ng Diyos, hindi ka mayabang, itinataas mo lang ang Panginoon, niluluwalhati mo ang Panginoon. Shout Amen! Sabi ni Apostol Pablo, kung ako'y magyayabang, ipagyayabang ko ang Panginoon. May karapatan kang magyabang, ipagyabang mo ang Panginoon. Ipagyabang mo si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Yun ang nagpabago ng buhay mo. Yun ang nagpaunlad ng buhay mo. Yun ang nagtaas sa iyo. Yun ang nagpala sa iyo. You are a grace-made man and woman as well. Shout Amen. Everybody say, I am a grace-made man. Pero kung woman ka, woman sabihin mo ha? 1, 2, 3. I am a grace-made man. Woman. Ayusin na lang natin para maganda. Mga lalaki muna. Taas ang kamay ng mga lalaki. Everybody say, I am a grace-made man. I am a grace-made man. Mga babae naman. 1, 2, 3. I am a grace-made woman. Mas marami talaga ang babaya. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Similar with Esther. Esther, an orphan in exile, unexpectedly made queen. This is a classic example of a deliberate season. God placed her there for such a time as this, so she could rescue her people. And the rest is history. Ito pong si Esther ay isang orphan. Hindi sumagi sa kanyang kaisipan na siya'y magiging reyna ng Persia at magiging asawa ng King Xerxes the First. Pero inilagay siya ng Panginoon po doon for such a time as this, because this is what you call deliberate season. Inilalagay ka ng Panginoon sa dapat mong paglagyan dahil merong purpose at merong intention ng Panginoon na gawin ang nais niyang gawin
at tayo kasangkapan ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Think of Daniel again. Daniel's faith in the face of the lions showed his character and skill to the rulers. And as a result, this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus of Persia. Think of that. Dalawang hari ang kanyang napaglingkuran. King Darius and King Cyrus. Daniel chapter 6. Positioning this man to influence the nations of the world. Meron pong deliberate season. Makinig. Meron po talagang inilalagay sa politika. Makinig po. Kailangan natin ng mga godly people in the politics. I am not against politics. Ang sinasabi ko lang, yan ba ang calling mo? Meron ka bang Daniel calling? Na ikaw ay nilalagay sa politika o baka gusto mo lang dahil sa impluensya, dahil sa prestige, o dahil sa pork barrel, etc., etc. Baka hindi yan ang calling mo. Mantak mo na nasulsulang ka lang, nadali ka ng sulsul ministry. Binulungan ka, tumakbo kang congressman, tumakbo kang vice president, tumakbo kang president, etc., etc. Baka hindi yan ang calling mo. Kung yan ang calling mo, kayang gawin ng Diyos, ilagay ka dyan dahil merong purpose ang Diyos kung ba't ka inilagay dyan. Pero kung hindi ka dyan inilagay, meron kang paglalagyan. Baka ikaw ay tinawag sa ministry, baka ikaw ay tinawag sa business, o baka tingin ko may tsura ka, ba't di ka mag-artista? O baka yung iba, pa-tiktok lang ay kumikita po ng malaki. O di mag-tiktok ka. Maraming mga tao na yan ang kanilang pinagkakakitaan. Dati libangan lang ang TikTok. Ngayon napakalaki ng hanap buhay. Kumikita ang marami. Kaya may mga pastor akong kilala, tumigil magpastor at nag-TikTok eh. Nanonood yata siya ngayon. TikTok lang ng TikTok eh. Dahil sa iniisip niya yung maaring ganansya o pakinabang. Hindi ko po nilalahat. Pero alamin mo kung saan ang deliberate season na pinaglalagyan sa iyo ng Panginoon. Can you say amen? Daniel's promotion wasn't just a reward. God placed Daniel where he could shape the policy, interpret royal dreams, and guide nations by God's wisdom. So amazing. Grace position you for impact. God uses your pains to lead you into His purpose. Genesis chapter 50 verse 20. Joseph said this to his brothers, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done." And pray tell me, what is that? The saving of many lives. Purposeful? Yes. Deliberate? Yes. Because this is what you call deliberate season. If you are coming out of your own pit or prison, God's grace is getting you ready for a season of impact. Your scars are badges of preparation, not shame. These trials have trained you for the role God has for you. Huwag mong ikahiya ang mga peklat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Dahil ang mga peklat na yan ang nagpatibay ng iyong paniniwala sa biyaya ng Diyos. Pagkalipas ng mga pagsubok, darating
ang rumaragas ang pagpapala at pabor ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Let's see them again. You can see this on your screen. For those of you who are watching this broadcast, please read this with us aloud. Basahin natin malakas, sabay-sabay. 3 things when grace finds you. And we study this from the life of Joseph. Let's read them out loud. Ready? Number 1. Grace finds you in a pit. Number 2. Grace stays with you in the process. Number 3. Grace positions you for a deliberate season. Now let's talk about the life application. Number 1, don't let others' mistake steal your goodness. Huwag mong payagan ng pagkakamali ng iba, mawala ang kabaitan mo. Mabait ka eh. Pero may mga tao sa paligid mo hindi mabait eh. Ang bait mo eh. Dahil nga lang napunta ka sa hindi mabait na asawa eh. Ba't naman kasi yan ang pinili mo eh? Dami nang liligaw sa'yo nun eh. Bakit yan? Siguro napagkamala mong anghel yan. Ang bait nito, Bishop, noon, ang bait. Ang bait nito. Sobrang bait. Hindi ko lang nalaman, demonyo pala eh. Kahit to, maraming hindi mabait sa paligid nyo, manatili ka pa rin mabait. Can you say amen? Even when Joseph's brothers threw him into a pit and sold him into slavery, and later, when Potiphar's wife lied and he was jailed, he refused to lose the good God had given him. He stayed honest and kind, trusting that God's grace would carry him through every trial. Manatiling mabait sa gitna ng mga tinakasan ng bait. Can you say amen? Because Joseph protected his good heart, he left the prison not bitter, but better, ready to save nations from famine. Yun ang maganda. Pagkalipas ng maraming pinagdaanan, hindi ka bitter. You become a better person. Can you say amen? Number 2, trust the process even if it takes a while. Trust the process even if it takes a while. Si Joseph ay 17 years old nang ibenta ng kanyang mga kapatid sa merchants papunta ng Egypt. Siya po ay naging governor in the land of Egypt by the age of 30 years old. If you do the math, merong 13 years na gap. Yun po yung 13 years ng mga siphayo ng buhay. Bago po siya nakarating sa age na 30 at naging governor in the land of Egypt, 13 taon na punong-puno ng iyak, hapdi, sakit, sama ng loob, sakit ng loob, mga betrayal, etc., etc. Si Joseph po ay nabuhay ng 110 years old. Let's do the math. 110 years old. I-minus natin yung 13 years ng mga sinasabi po nating mga siphayo ng buhay, mga mabibigat na pinagdaanan. So 110 minus 13 equals 97. So 97 years na na-enjoy niya ang pagpapala at pabor ng Diyos against the backdrop of 13 years na mga pag-iyak at mga pagtangis at mga siphayo ng buhay. If you do the math, ang 13 years po is only 11.8% ng kanyang buong edad. Ang 97 po ay 82 or rather 88.2%. Sa makatwid, mas maraming mga taon
ang naging mas masaya siya kesa sa mga panahong umiiyak siya. Ano po yung 13 years compared sa 97? Mathematically, it is just a drop in the ocean. Kaya hayaan nyo, kung meron kayong pagdadaanan, sandali lang yan. Mas matagal nyong may enjoy ang pagpapala at pabor ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Weeping may last through the night, but joy comes, tell me when? In the morning. And from that morning, every day, you will enjoy the blessing and the favor of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 3, I'll close with this. Step into the purpose God has designed for you. When you sense God opening doors, even if you can't trace every step, have the courage to walk through them and embrace the mission He has designed for your life. Hindi obligado ang Diyos ipaliwanag sa atin lahat. Pero obligado tayong magtiwala sa Diyos. At kung ramdam mo na binubuksan ng Diyos ang pintuang yan para sa isang opportunity dahil sa kanyang purpose and intention sa life mo, step into it and do it by faith. And one thing you will discover, faith works even when everything fails. Because you can always say, all is well. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let's see them again. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ito po yung life application. Malakas, umupo ng maayos. Isuot ang sinturong pangkaligtasan. Fasten your seatbelt. This is the touchdown. Ready, malakas. As in, malakas, sabay-sabay. Application, life application. Number 1. Don't let others' mistakes steal your goodness. Number 2. Trust the process even if it takes a while. Number 3. Step into the purpose God has designed for you. Don't let others' mistakes steal your goodness. Trust the process, even if it takes a while. Step into the purpose God has designed for you. And the big idea is, in Christ, my next season is coming. One more time, out loud. In Christ, my next season is coming. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, because this is where your new season begins. Receiving Jesus is receiving His grace, receiving His favor, and your new season is now. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Itaas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. At doon sa mga nanonood sa broadcast, taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata, manalangin tayo ng pagtanggap at ariin mo na isang personal mo itong panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ito sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito,
Itinataas po namin sila sa iyong harapan, na sila po'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y dadako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya pagkanuli dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Yung dumadagundong. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Do you really, 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 really believe that? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Keep in mind, always remember, in Christ, you are forever. Charito!